Aralin natin ngayon, ang titulo ay Masay. Ibig sabihin, tribo. Okay, umpisahan natin sa Numbers chapter 33, verse 1. Ito ang mga yugto ng paglalakbay ng mga anak ni Israel na lumabas mula sa lupain ng Ehipto ayon sa kanilang mga hukbo sa pamamagitan ng kamay ni Moses at ni Aaron. At patuloy na itinala ni Moses ang mga dako ng paglisan ayon sa mga yugto ng kanilang paglalakbay sa utos ni Yahweh. At ito ang mga yugto ng kanilang paglalakbay mula sa iba't ibang dako ng paglisan. Dito sa Numbers, uulitin ni Moses ang paglalakbay ng Israelita mula Ehipto papunta sa Promised Land, sa Canaan. So bago sila pumasok sa Canaan, uulitin ni Moses ang bawat hakbang, yugto ng kanilang buhay mula sa Canaan, mula sa Ehipto. At meron silang dito 40 mga lugar na dinaanan. So ito yung babasahin natin ngayong gabi. Okay. Numbers 33 verse 3. At lumisan sila mula sa Rameses ng unang buwan noong ika-15 araw ng unang buwan. Ng mismong araw, pagkaraan ng Paskwa, ay lumabas ang mga anak ni Israel na may kamay na nakataas sa paningin ng lahat ng mga Ehipsyo. Samantala ay inililipin ng mga Ehipsyo yaong mga sinaktan ni Yahweh sa kanila. Nakatulid ay ang lahat ng panganay at sa kanilang mga Diyos ay naglapad si Yahweh ng mga kahatulan. Okay. Ito yung Paskwa. Yan ang Paskwa ang unang buwan sa kalendaryo ng mga Israelita. Okay. Ang Paskwa, yung unang buwan, actually yan yung spring. Okay. At dito, ang unang buwan noong ika-15 araw, sila lumikas mula sa Rameses. Okay, so yan yung Egypt. Sunod na slide. Dito nakasulat bawat lugar na pinuntahan nila. Okay, mula sa Rameses, sila ay napunta sa Sukkot, pagkatapos sa Isa, pagkatapos sa Baal Zephon, pagkatapos sa Mara, tapos sa Eli, pagkatapos sa kagubatan ng Sin, pagkatapos Dokka, pagkatapos Alush, pagkatapos Rephidim, pagkatapos Wilderness of Sinai. Ngayon may papakita ko sa inyong video, no? Ito ay si Dr. Kim. Tama ba, Kim? Isang Koreano. Okay, ang history niya, itong Koreano na to, nung in the 80s, siya ay pumunta ng Saudi Arabia. Dahil siya ay isang doktor, pero hindi Western medicine, kundi Oriental medicine. So, ginagawa niya yung mga acupuncture, herbal medicine. At nung nandun siya sa Saudi Arabia, naging sikat siya kasi unusual sa mga Arabiano yung ganong paggagamot. So, naging sikat siya, maraming nag-i-interview hanggang sa naging doktor siya ng Prinsipe, isang governor ng Saudi Arabia. At dahil doon, natagpuan niya yung binigay sa kanya ng tatay niya, libro galing kay Ron Wyatt. Itong si Ron Wyatt, isang Amerikano na archaeologist, na siya yung nakatagpo ng naiibang rota ng mga Israelita papunta ng Mount Sinai.
Dahil sa lahat ng Kristiyano, ang ating rota ay iba. At ang ating Mount Sinai ay nasa Egypt. Napuntahan namin ni Wilson yun, inakyat pa namin. Sa sobrang pagod namin, ayaw namin ng camel kasi ang baho ng camel. Kaya lang sa sobrang desyerto yun, mainit na, pagod ka na, nung huli, sumakay na rin kami. Pero ang baho talaga nung camel. At pag akyat mo doon, inakyat namin yun hanggang tuktok ng bundok, hindi pala yun ang tunay na Mount Sinai. At nasa ilalim nun is Mount Carmel. Okay? At ito ay nasa Egypt. Pero kung yan ay nasa Egypt, ang sabi ni Yahweh Elohim, ilalabas niya ang mga Israelita palabas ng Ehipto. So, hindi dapat nasa Ehipto ang Mount Sinai. Okay. Dahil doon, ito si Ron Wyatt naniniwala na hindi yun alam ng Kristiyanong Mount Sinai, ang totoong Mount Sinai. At dahil doon, nagkaroon siya ng archaeological finding at naiba yung rota. At ito si Dr. Kim, dahil meron siyang connection sa Saudi Arabia Prince, okay, gusto niyang puntahan yung nahanap ni Ron Wyatt na Mount Sinai sa Amazing is in Saudi Arabia. At itong Mount Sinai sa Saudi Arabia, nakakatuwa kasi itong ngayong Dr. Kim, meron pang special na sasakyan, binigay ang prinsipe sa kanya. So, itong special license, car plate, walang pwedeng maghinto sa kanya sa daan. So, libre siya pumunta kahit saan niya gusto. At hindi lang yon, meron pa siyang mga lugar na hindi pwedeng pasukan, pwede niyang pasukan. Sino dito nakapunta na ng Saudi Arabia? Si Marty. Totoo ba na pag pumunta ka sa isang syudad, hindi ka pwede lumipat o pumunta sa isang syudad? Kailangan meron ka parang visa. At kailangan mo sabihin kung ilang araw ka lang dyan. Pag lumampas ka, violator ka na. So siya, kahit saan siya pumunta, tama ba yun? I can go. That is, May special visa ka. Korea, Ay, hindi. Sa Saudi Arabia mismo. Di ba, Marty? Tama ba yun? Ha? Ikama. Hindi ka pwede kahit saan-saan pumunta. Siguro si Dick may special din. pero siya, kahit saan siya pwedeng pumunta. At walang pwedeng pumigil sa kanya. At special yung sasakyan niya. Amazing na ginamit din siya ng Panginoon para siya maging second witness na yung sinasabi ni Ron Wyatt ay totoo. Dahil sa internet, makikita nyo yan, maraming nagpatikos kay Ron Wyatt na nagsisinungaling siya. At itong si Ron Wyatt ay namatay na. Okay? Pero meron siyang iniwan sa ating lahat. At ito'y sinasabi ko sa inyong lahat. Kung totoong makita natin ang Mount Sinai, at totoong nakita mo yung ebidensya na totoo ang Mount Sinai, at lahat ng ebidensya doon sa lugar ng Mount Sinai, ano yan para sa atin? Dahil kung alam natin na totoong nangyari yun, totoong nandoon, at may nakakita, paano mo ngayon questionin na ang salita ni Yahweh Elohim na binigay sa mga Israelita ay baliwala na. Na hindi na natin kailangan sundin at ito ay pwede nang palitan dahil ito ay luma na. So ngayon, nakita mo na galing Ramesses, pumunta sila sa Sukkot, ito ay sa Ehipto pa rin. At ito yung bagong mapa. Titingnan nyo dito, no? Dito yung galing yung Ramesses, yung Sukkot. Okay? Dati-dati ang paniniwala or nasa Biblia ng mga Kristiyano, sa likod ng Biblia ng Kristiyano, na mula dito dumaan ang mga Israelita. Dito sila dumaan.
Okay, kaya dito sila, parang dito sila dumaan papunta dito. Kaya nandito yung Mount Sinai. At nandito actually yung Mount Carmel. Lahat ng mga pilgrimage papunta ng gustong makita yung Bible become alive, ito lagi ang pinupuntahan na lugar ngayon dahil ito ang tinatawag ng lahat na Mount Sinai. Pero ang theory ni Ron Wyatt ay dito dumaan ang mga Israelita dito. Mamaya, babasahin na, iaano ko sa inyo isa-isa. Tapos sumunod, dahil sa binilang din yung ilang araw silang nakarating mula Ehipto papunta sa Sinai ay 45 days. Dahil pang 49th day ang Pentecost. Okay? So dahil dito, ang lakad, imagine mo, lumakad ang mga Israelita araw-araw na mahigit 20 kilometers. Marathon. 20 kilometers. At alam natin, 600,000 lalaki plus pamilya. So, ini-estimate nila na more or less 2 milyon. Hindi maliit na populasyon. 2 milyong mga Israelita ang bumabiyahe magkasama, magkasabay. Sabay sila. Almost 2 million yun. Okay, next slide. At dito, inano yung na from Mara to Elim to Red Sea Wilderness. Ito yung gusto kong makita ninyo mamaya. Ngayon, video number 1. I have the old map here. You can see the Sinai Peninsula. This one call it the Suez, and this one is Aqaba. Okay. And in one point here, that they are the divide 4 countries. Up to here is Egyptian territory. Here Israel. Here is Jordan. This one is the Saudi Arabia. This is old map. What is the written in the median? And there is one mountain name is Mountain Horeb. You understand? Yes, yes. This is Mountain Horeb. Was there since long time. Yes. Okay. So now that they said this is the Sinai Mountain in the Sinai Peninsula, but if you say this is the mountains, it was not out of Egypt, because it's still the Egyptian territory. Correct. But God said out of Egypt, out of the land, out of Missouri country. But it means he have to come out. So this is Goshen, 430 years. What the Hebrew was here Slaves as in a slaver. But Moses also was here. He escaped to Midian. He was another 40 years he lived here. So it means he had to brought here, because Moses appeared at the thorn bush. He said to the Moses, go and bring your people And to worship this it. place, worship this place. That's correct. Before to go to the Canaan. So that's why he should become here. But this ancient map, why they put here the Jabal Horeb? It means Horeb Mount was there. Ang tawag nila actually Musa is Moses. So makikita mo sa antique na mapa ng Saudi Arabia na nandoon na yun, no? Yung Horeb, yan yung actually kabilang side ng Mount Sinai. At nandoon din yung Midian, doon natagpuan ni Moses yung kanyang asawa na sino na yung asawa niya? Zipporah. Doon niya nahanap. At nandoon din yung si Jericho, yung tatay na, yung kanyang father-in-law, yung kanyang biyenan. Okay? Next video, please. Also, the 3 times the Israelite was occupied to the Sinai Peninsula, and the last one they call 6 days journey, 1967 up to 1982, they occupied here. They divided so many places, but they cannot find out any They found nothing. nothing. Also, before the Exodus 2,000 years, they have so many old
quarry place. Because this one they call it turquoise. Stone quarries? The quarry. Oh, quarries. yeah. Quarry, yes. Like this one is called it No, turquoise. turquoise. Turquoise quarry. Before 2,000 years before the Moses. Okay. So it means it's an ancient time they have already the turquoise and rabis lazuli and the copper and gold mining in here. You cannot stay in this place, 2 million people around in this place. Why? Because there is already military. There is already the quarry peoples here. You know? So you can see that here many place was around it. Well, this one, the Don Wyatt, You can. no, it's okay. Okay. Yeah. Don Wyatt, he talked about in this place, also that I have been there. Crossing. He called it, this place is the crossing, Red Sea crossing. You can see here by satellite pictures. If you go to down, this one is almost 9 kilometers from here to 6 kilometers. It's a lot of sand come to the sea. Mhm. You know? So this one is more than 3 millions of people can stay in this It's place. a sufficient size. And well, anyhow, the Nueva Al-Muzaina, it means Moses water separate place. Okay. The meaning of that place. So if you look like this, from Yeah. this side and this. I've heard people say that there really isn't a pathway through there, but is there geologically a path? Yeah, There- land bridge under the sea. There is a land bridge. You can see here, from here, how much they go inside Mhm. plate. On here also, the almost 6 kilometers come inside. goes back in. And they make the And they land meet. bridge under the sea. Okay. So, if you go there, this is the real pictures. Okay. Even my family, we go there. You see the watercolor, we come to here, up to here, but it's still there and it's narrow. When it's become a little bit deep, and again, It goes down very getting narrow. shallow. Okay. Around 6 degrees Okay. down to down. He is the Dr. Reinhard Moller. Yes. He died there under the sea. You can see here also. It's almost 1,200 meters on it here. Another side 1,200 depth. And there's the bridge. But here, then the bridge on it. Okay. Doon sa dinaanan ng mga Israelita, di ba bumuka yung lupa? Dumaan ang mga Israelita mula Ehipto papuntang Saudi Arabia. At doon, merong part doon na mataas ang lupa na maaring daanan ng 2,000 Israelita papunta sa Saudi Arabia. Ngunit yung straight na yon sa kanan at kaliwa is 1,200 meters deep. So, mga ilan yon? Mga 4,000, tama? 4,000 feet. 4,000 feet deep. Malalim mo hindi? Malalim. So, imagine mo, posible bang mangyari yung pagdaan ng Israelita mula Ehipto papuntang Saudi Arabia? So, binuka ni Yahweh Elohim ang dagat sa malakas na hangin, pero meron din talagang lupa na mataas doon. At ang kanan at kaliwa ay malalim. So we go there and we Now you talked to Dr. Back up to the gold cover. This one here, the chariot wheel. Yeah. You spoke with Dr. Miller himself. You were a friend of his. Who? Dr. Reinhard Moller. Yeah. Yes. He personally found all of these when he went there, just like Ron Wyatt did. Yes. In other words, he documented that what Ron Wyatt recorded and filmed. He got the information from the Ron Wyatt. Yeah. And then he dived there. And he found the same thing. Yes. Because I've heard people say that Ron Wyatt invented all of that. No, we have film there. Yes, so he found the Not same only thing. picture, yes. He found the same thing. Exactly. With the scientific crew that went. Exactly. Okay. Also, he wrote a book called The Exodus Case. Okay. Well, this one, we need a lot of information on the video. And we're going through a lot of this. People will recognize this. Well, this is the Saudi map. Okay. Nowadays, they are used to this Current, Saudi okay. map. Okay. This is Gulf of Aqaba, Sniper and Chevron. Okay. Okay. This one's mediums. Okay. If you see here, dolmen on it, it means archaeological area. Okay. And there is called the Jibal Laos. It means almond
Almond Mountains, Okay. names, modern days. And this one, if you go back here, Albad, it was now call it Albad, but ancient time name is Jethro. Jethro. Oh, my. Okay, let's go back again. This one, the Jethro house on it here, and this is Holy Mountain on it here. And there is one wadi, call it the Wadi Musa. Okay. It means Moses, the dry river on it. Even these days, they call it Wadi Musa. Okay. Okay. You see, Oh, now Moses, how huh? to connect them. Okay. So let's go there. And this is Josephus. Jo- Josephus, the which times, you Yes. know, he was the The 80, historian. 80, 60, 70, after Jesus times. Uh-huh. It means he was stand on the New Testament and the Old Testament. So it means 2,000 years before he wrote the book, what he said. The Jethro, he stayed in the Troglodytes. It means cave peoples. The cave people. Keeper. And if you go there, they put the big fence, and you can see the archaeological area. It's not allowed inside. They are always military on the inside. Okay. And this place, the governor, he become my friend. He allowed me to go. So kanina, nakita niyo yun, kaya nag-dive si Ron Wyatt at nakita niya yung mga picture at meron ding scientist na may dalang high-tech na recorder or video recorder na bumaba in the 90s, recently, doon sa dagat na yun. At yun ang mga nakita, yung mga gulong ng chariot wheels. Yun yung sinakyan ng mga Ehipto para humabol doon sa mga Israelita. At nakita doon sa ilalim ng dagat na yon. Amazing o hindi? Amazing. Ang tanong, bakit sa haba-haba ng panahon, 3,500 years na ang pangyayari ni Moses, ngayon pa lang natin nakikita ito. Matagal na tayo merong mga scuba divers, pero bakit ngayon lang ito lumalabas? Merong mensahe yan para sa ating bawat isa. Yung chariot wheels ng panahon ng Ehipto nakita sa lupa. Okay. Next, gusto ko makita nyo ito. Ito kasi si Dr. Keith, kahit na nung si Ron Wyatt, natagpuan niya to na hindi alam ng Saudi Arabian government. At nung nalaman, inimbita siya at sinabi niya, ang si gusto ng prinsipe na samahan siya papunta dito sa lugar na to, hindi siya available, busy kasi siya, may appointment siya sa Turkey, kaya nagalit yung prinsipe sa kanya, hindi na siya pinapalit. At lahat ng kanyang mga pictures na kinuha niya tsaka video ay kinonfiscate. Okay. Ngayon dito makikita natin na sunod si Dr. Kim. Inside, not allowed to take picture, but I made picture and I made film evidence. Okay. He gave me special informations, the permission paper to To go go in. inside. Okay. with the Because prince governor, he become my friend. there. Okay. So, look, let me show you another the map. Why? If you read the Genesis, beginning time of the Eden Park, and there is the river was there. One of the river called Bison is come to the Havilah area. Havilah is in Arabia area. Oh, okay. And that place, according of the Bible said, there is a lot of the gold is there. Okay. Yeah, and a lot of the European peoples, they come to looking for the gold. So that times they made by hand write the map. Okay. It means old map, this one. Also there he called it the French peoples, Grotte de Hydro. Uh-huh. It means Jethro Dongol is here. Yeah. The cave. The cave of Jethro, it means Yes. in French. That's It's correct. mentioned in the maps. In the map. So we go there. Okay. They are digging out. And you can Up still to see these homes. Yes, still. I And go then- inside and outside. I made pictures. And the local people call it the home of Jethro. Exactly. Even Okay. the written in the
what you call Quran. Is They that mention right? about this. Okay, one. okay. See? So this was So- Moses home for a while also, too. exactly. But they said, oh, come on, boy, the 3,500 is a house still today. If you there is no earthquake, another 3,000 years, why not? Yeah. Exactly. Yeah? So also here, the one maps I found that the Moses well. Moses fled to the one day he stand of the well. Go there. Up to today, this Still well there. call it the Moses well. Up to today, and the maps also mention on it here. So this is through to the Google Earth satellite. There is the rock. This is big, not that much big. It's small mountain, whole rock. This one. Also, they dig the Oh, rock, made quarry? a shelter Okay. house. And from here, around Oh, I 1 see the kilometer house. away, if you come here, they also put a very big fence on it here. If you enter inside, you can see the black hole on it here. Oh, that's what they. This one is called the Moses well. Moses well. He was plead on sitting here, and Jethro's daughter come to here, they throw the water to the exactly what is written in the Bibles. Okay, so my wife, she's entering the fence, they move Okay. out, because they not allowed here, and that is, we found some young man, they open it and they bring Let it you in. Okay. also. Okay. This one is, there is the dry already. But Okay. up to today, they call it Moses well. It used to have water. Yes. Okay. They call it Ayun Musa. It means Musa. Well, you can see here the Yes. it's very old well. And this one also they call it the Elim. If you read the newspaper, the Elim is they come to the Sur wilderness. 3 days they're looking for the For water, and they found the no bitter. water there, and bitter water become the sweet. And then they come to the Elim. If you come to Elim, there is the palm tree, 70 palm tree That's was right, there, that's right. and 12 water pumping is there. Uh-huh. And up to today, this one called it Ayun Musa, Ain Musa. It means Moses' eye. This was his name. And you see here one pumping, Uh-huh. another one Springs pumping. coming out of water. Springs is coming. You can see in here 12 water spring coming. Is that What is written in the Bible also. This is the later one here, top of the What is that? house. Jabal knows. Yeah. Okay, but what is that? Military, later. Oh, I see. This place later and missile and everything. Missile, okay. But we look around and listen. Okay? Kanina yung binabanggit niya, yung lugar na, balikan natin yung slide number 4. Okay. Pagtawid nila, ang una nilang pinuntahan ay ang Mara. Pagkatapos, Eli. Okay. Basahin natin ang slide number 8. Yung Mara. Tandaan niyo yung ano yung Mara? Basahin natin. Kaya huwag niyo ipapangalan yung anak niyo ng Mara. Okay? Tandaan niyo, huwag niyo ipapangalan yung anak niyo ng Mara. Ibig sabihin mapait. Okay? Sa kalaunan ay dumating sila sa Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig mula sa Mara, sapagkat iyon ay mapait. Yan ang dahilan kung bakit niya tinawag na Mara ang pangalan ito, at ang bayan ay nagsimulang magpulong-pulungan laban kay Moses na sinasabi, ano ang iinumin namin? Na magkagayon ay dumating siya kay Yahweh. Kaya itinuro siya ni Yahweh sa isang punong kahoy at inahagis niya yon sa tubig at ang tubig ay tumamis. Ngayon yung tubig na Mara ay nandun pa rin at sabi ni Ron Wyatt, tinikman nila at totoong mapait yung tubig na yun. Si Yahweh ang ating tagapaggaling. Basahin natin. At sinabi niya, kung mahigpit mong biringin ang piling ni Yahweh na iyong Diyos at gagawin ang tama sa kanyang paningin at magtutuon nga ng pandinig sa kanyang mga utos at tutuparin ang lahat ng kanyang mga tuntunin, wala akong ilalagay na anumang karamdaman sa iyo na inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ay si Yahweh na nagpapagaling sa iyo. Tandaan nyo, galing lang sila sa Ehipto, galing lang sila sa pagtawid ng Red Sea.
Pagkadating nila sa Red Sea, miracle, pinakamalaking miracle, imagine mo sa harap mo, kanan, kaliwa, andun yung tubig at ikaw ay tumatawid. Amazing yun, hindi ba? At alam na natin, totoong nangyari yun dahil may mga chariot wheels doon sa dagat. Pero pagkatawid nila, eto na, mapait na tubig. Uhaw na sila, tama hindi. Tama hindi. Pagsubok yun o hindi sa kanila? Pagsubok. Ngunit after magreklamo sila, hinagis ni Moses yung puno, yung kahoy, at naging matamis. Ano pinapakita ni Yahweh? Binigyan na naman sila. Tama hindi? Okay. Ano sumunod nung binigyan sila ng matamis na tubig? Tumaan sila doon sa Elim. Diba? Sinasabi kanina yung Elim na may maraming palm trees. Basahin natin. Pagkatapos nito ay dumating sila sa Elim na kinaroroonan ng 12 bukal na tubig at ng 70 puno ng palma. Kaya nagkampo sila roon sa tabi ng tubig. Ngayon, yung doon sa Elim ngayon, marami pa rin palm trees at lumago sila. Kung titingnan mo, miracle yun dahil desierto yung lugar na yan at malapit siya sa dagat. So, imposible magkaroon ng palm trees doon. Pero dahil nilagay siya ni Yahweh, kaya nandoon siya sa ngayon. Sunod na slide natin. Video. He was actually looking for the artifact, the Bedouin. He become my friend. So if we are found out, we say divide 50-50. And because he know how to go without the military. Okay, he knows. So he take me to so many places. He show me. We found out anyhow. We send Moses come to the burning bush. God said to Moses, Moses, you remove your sandal. Right? So this one, this 1,500 years sandal, Egyptian sandal, found out in the Sudan. Sudan, Khartoum, you know what's the yes, Khartoum? yes, yes. Khartoum National Museum, they have there because the ancient time was Egypt, Okay. Upper Egypt and Lower Egypt. Okay. You know? So that's why they found out they keep it in the Khartoum, the National Museum. I take picture from there. Another one also sandal got from the England. Okay. The museum also I got it. But if you come this place near to that place, we found out the sandal inscriptions. But you see here, not the holder, open everywhere. Why? Why? Oh. Moses Sandals off. sandals is off. It's a symbol of Yeah, taking off the sandals. Yung mga nasa bato na yon, naka-engrave yung shape ng sandals na natanggal yung tali. Kasi yung step na papunta sa bundok, in-engrave nila yung Moses step. Kasi si Moses, tinanggal niya yung sandals. Dahil yung pagtanggal ng sandals, kasi sinabihan siya ni Yahweh, tanggalin mo yung sandals mo dahil punta ka sa isang banal na lugar. Kaya naka-engrave yung sandals doon sa mga bato. At si Ron Wyatt, kasama si Dr. Kinde, nakita nila itong mga engravings na ito doon sa lugar na yon. Okay. Kaya paano mo sasabihin na hindi siya yung lugar na doon na malagi ang mga Israelita ng 40 years? No? Okay. Next video. Ito yung video na pinapakita na binura ng mga Arabians yung staff na may ahas, naalala nyo? Si Moses, kailangan niyang iangat ito pag nung may salot, pag tiningnan mo yung ahas, ikaw ay mabubuhay. So nandoon din siya sa isa sa mga bato. Also, there is the Saudi government military. They removed this one, the step. This is the snake. Oh, I see. Okay. No. Okay. This is the Bago natin tingnan yan, basahin natin yung next slide lang muna, yung Rephidim. Ito yung next stop nila after Elim, yung Rephidim.
No? Doon sa Rephidim, nangyari na naman, wala na naman silang tubig. At sila ay nagreklamo kay Moses, bakit mo pa kami dinala dito? Bakit mo pa kami inalis sa Ehipto? Galit na galit si Moses at nakiusap siya. Pumunta siya kay Yahweh Elohim at siya ay nagdasal. At hiningi niya kay Yahweh Elohim ko, ano ba gagawin ko sa mga taong ito? Ang titigas ng mga ulo. Okay? Ito, basahin natin. At ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel ay lumisan mula sa ilang ng Sin ng yugto-yugto na ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh at nagtampo sa Rephidim. Ngunit walang tubig na mainom ang bayan. Nang magkagayon ay sinabi ni Yahweh kay Moses, dumaan ka sa harap ng bayan at isama mo ang ilan sa matatandang lalaki ng Israel at dalhin mo ang iyong tungkod na ihampas mo sa ilog, Nilo. Tanganan mo yon sa iyong kamay at yumaon ka. Narito, tatayo ako sa harap mo doon sa ibabaw ng bato sa Horeb. At hahampasin mo ang bato at lalabas ang tubig mula roon at iinumin yun ng bayan. At gayon ang ginawa ni Moses sa pagtingin ng matatandang lalaki ng Israel. Hindi natin masyado makita na ang Mount Horeb at Mount Sinai ay iisang bundok. Dahil noon, hindi natin siya masyado mag-visualize kasi hindi natin alam na ang Mount Horeb at Mount Sinai isang bundok. Nasa kabilang side lang siya. Yung Mount Horeb ay nandito malapit sa Red Sea. Yung Mount Sinai ay nandito sa kapila. So doon sa Rephidim, nandito pa lang sila sa kapila dahil iikot pa sila eh. Okay, bago pumunta sa Kanaan, papuntang Kanaan. So doon nandito sila sa Horeb, dito nagkaroon na naman sila ng pag-uhaw. Okay. At naalala natin na pinupok ni Moses, minsan inisip ko, siguro yung patong mga ganyan lang, no? Kaya kung pinupok, bumuka. Diba? Pero magugulat kayo, tingnan natin yung video kung gaano kalaki yung patong yun. When you come there, Water came out of it. Rubidim, they call it Rubidim. Come to here, there was no water. Many people heard that the storm would kill to the Moses, and Moses prayed to God. He always prayed to God. He was cry out. You see how to cry out, and when he cried out, God said, "Now you are the chapter 17. Before to come to the Mount Sinai, but when you come to here, God said, I will stand in front of the Horeb mountain. But you are not arrived yet the Horeb mountain. You understand? It's chapter 19. If you go to Exodus chapter 19, there was the mountain is there, holy mountain is there. But chapter 17, God said, I will stand in front of the Horeb mountain. It means you are not understanding. Because you should be go chapter 19 will be Mount Sinai. But why he said chapter 17? He said like that. There is a several event here. With Amalek visit there, they fight. After that, Moses, his family with Jethro also visited this place. That time also he said they arrived to the holy mountain. It means the mountain is like this. This place is the Rubidim. Another side is the Mount Sinai. You understand? Okay. Same mountain, but here is the Rubidim. And the other side is the other. If you go there, you understand. But up to today, they're going to not understand why. Chapter 19 is the Mount Sinai. Why he said here appeared about the Horeb mountain. But it was same mountain, but on the back side or the front side is different. Okay. And this is where the water came out of? Yes. You start. So, this one, the small hill, is all the rock, and top of the mountain, this one high around 6-7 story of the apartment. Nearly 7 stories high. Very high. But one thing is very strange, I will show you. And between this rock, there is something drawing on it here.
I made a picture. You can see the different color, right? Something on it here, something like pictures. With this one we made it, but here this one is become like this, like Moses. Look at the long top here, and the head, and the grave, his face, and he hit into the rock. Huh. Huh? Yeah, we never saw that before. This one also the son of the Ron Wyatt, he made pictures, and also the Jim, also he made pictures, and Ron Wyatt also was there. But they made so many times they take picture, but they couldn't find out something. They didn't see that. Only we, our family was here, found out that Moses appeared. That's like an architecture of Moses. Yes, exactly. Like a Look at statue. his face and all the what you call it, His- like the priest. And this is a natural, or Ne- somebody made it? No, nobody made. We made picture, but it's like Moses appeared. Okay. I don't know how to explain. It's something big different. You see here? Uh-huh. That one was. Okay. You see? Wow. Very clear. Anyhow, on the side, my daughter stand on it here. I'm passing it on from the back side to the front. Okay. Wow. That is a big rock. Well, this one, after that, some Jews, they said, when they looked at this rock, they said it's like blessing hand. I Because see. now the Jewish, the priest, when they are blessing times, has the blessing like this. Uh-huh. A Jewish blessing time like this. But Oh. this looks like the rock. So the priest, when they are to die, they made grave, they put on the blessing hand. They call it Aaron blessing hands. Is that right? Who is and the then they have Aaron? and then they have the triangle there. Yeah. Who is the Aaron? Aaron Aaron, is the the brother brother of the of Moses. Moses, It yeah. means when they are the split love was there, Aaron also was. there. Okay. So that's why they call it today like this. You see the blessing. Yes. And there is a big water pumping hole on the beside on the both side. Like water came flowing Yeah, out water, of it. yes. You can see it's worn. Yes. And also I found the water channel. Also there's so many rock inscriptions, as I told you, all Very Hebrew. important. Kaya siya Mount Sinai, no? Ibig sabihin, alam nyo, ibig sabihin ng Sinai? Ha? Ito yung ano ng camel. Yung humps ng camel. Sa Arabo, ang tawag nila doon, Sinai. Kaya Mount Sinai. Kasi yung tuktok ng Mount Sinai ay parang humps ng camel. Dalawang ganon. Kaya talagang nasa Saudi Arabia siya kasi Arabo ang tawag nila sa ano ng camel ay Sinai. Continue. As I told you, they call it up to today the Mount Sinai. Yes. It's Sinai means two thumps. Well, here also another maps also Java. It's strange. Oh, it's quite big. You see? Okay, there's the two. Two. This is the caves on it here. It's the black in here. Ito yung cave na tawag nila diyan nag-stay din si Moses. Papakita mamaya. Pero ito yung bundok ng Mount Sinai. Okay. Anong kulay? Anong kulay? Itim. Itim. At pina-check nila yung bato ng Mount Sinai. Hindi siya dahil sa volcano. Hindi siya volcano. Kundi granite ang kanyang bato. So medyo pinkish yung kanyang bato. Pero dun sa tuktok kulay itim. Nung kumuha sila ng sample at piniyak, ang labas ang itim pero sa loob pink granite. So, ibig sabihin, may nangyari doon sa bundok kung bakit itong portion lang na yun ang itim. Tapos makikita mo very clearly na ito lang ang itim doon sa pababa na ng bundok, hindi na siya itim. Amazing o hindi? Tuloy natin. Yes.
Elijah and or Elijah would have is. Yan yung cave, yung yan, pinakita yung cave. His come from Sandali, ito natin. Pagpunta mo doon, merong isang pile ng mga bato. Okay? At doon sa bato, makikita mo, tuloy mo, may engraving ng golden cow. and gold cut from good from Yan, sandali, pause mo. Yan yung engraved na bato nandoon sa pile na yon. Ano naka-engrave? Yan yung calf. Diba? So doon nila tinatong yung golden calf na kinagaling ni Yahweh Elohim. At dahil doon binato ni Moses ang Torah. Okay, next. So the same as what Ryan White picked up. So it's still there. Yeah, this one also the 3,000 grapes, ancient grapes. Oh, So dyan merong, these are ancient grapes? merong 3,000 grapes. Nilibing na mga tao. 3,000. Nalala nyo kasi na nagkaroon ng salot nung ano sila, nakipaghalubilo sila sa mga Midianite na babae, nagkaroon ng salot at may maraming namatay. So, doon nila nilibing at sinaksak ni Phineas. Nalala nyo? O, so, yan yung lugar na yan dahil sila nilibing. Sunod na video. 3,000 students. Why? Because when they had the golden calf happened, so Moses called to the Levites, the peoples, the whole night and killed the peoples. And 3,000 people saying this, they killed. One day. Also, I found you can see here the Egyptian trade and also the old people. Very clearly, why they are growing in the south lake. Pause dito. Yan yung engraving sa bato, yung kabayo ng chariot wheels. So yan yung mga evidence nila. Okay, next. The oldest menorah ever found. Because all the old ancient letters with them. Okay. Okay, pause. Alala niyo yung menorah, yung lampara na dinadala nila sa templo. Yung naka-engrave siya doon sa bato. No? I will show you here. There is water. In south there is no water still. But after golden calf, the Moses hold up the 10 commandments, he dropped down, right? And then after that he put down on the middle, he and fire and like crush the powder, put on the top of the mountain the water, and this water to drink. Still there is in front of the you see it as well. This one the chapter 4, even we can go to the other one out. And it's from her, different you can say. 3 days journey up to here, day and night. Day and night they are walking up to here. And suddenly Moses he come to here, but he suddenly turn back. And then he crossed the Red Sea. Okay. Si Ron Wyatt, siya yung unang nakadiscover at madalas, actually maraming nagbabatikos sa kanya na siya ay isang sinungaling. Ngunit itong si Dr. Kim ang nagpapatibay na hindi nagsisinungaling si Ron Wyatt. At masasabi natin na totoong nasa Saudi Arabia ang Mount Sinai because lahat ng evidences na nandoon na palagi ang mga Israelita dahil like yung menorah, wala namang ibang menorah, ibang reliyon, kundi ang mga Israelita. No? So, malakas ang ebidensya na nandoon ang Mount Sinai. No? Slide number 16. Kung meron kayong pagkakataon, tignan nyo yung mga sa YouTube, si Ron Wyatt, si Dr. Kim, at maraming amazing na natagpuan si Ron Wyatt.
Pero syempre hindi natin alam yung iba. Pero at least yung sa Red Sea, kasi si Ron Wyatt din ang nakadiscover ng Noah's Ark. At siya rin tiniklaim niya Ark of the Covenant. No? Pero yung sa Red Sea, dahil merong ibang taong nakakita rin at nag-dive din at nakita rin, masasabi natin yung sa Red Sea ay sa akin ay dependable. So dito, pagkatawid nila mula sa Red Sea, nagkampo sila, pumunta sila dito, umikot sila. Ito yung Rephidim. Ito yung may mataas na bato na bumiyak na may tubig. Dumaan sila dito, sa kapila naman ng bundok, ito yung wilderness of Sinai. At lumakad sila papunta doon sa Promised Land. Basahin natin yung sunod, Numbers 11. Dahil doon sa lugar na Rephidim, alam mo ba na ngayong panahon na to, may makikita kang quails, no? Ano yung quail sa Tagalog? Ha? Ano? Pugo. O nga pala, no? Favorite ko pala yung itlog ng pugo. Okay. Basahin natin. Sapagkat tumangis kayo sa pandinig ni Yahweh na sinasabi, sino ang magbibigay sa amin ng karneng makakain, sapagkat mabuti ang kalagayan namin doon sa Ehipto. At tiyak na bibigyan kayo ni Yahweh ng karne, at kakain na kayo. Kakain kayo, hindi isang araw, ni 2 araw, ni 5 araw, ni 10 araw, ni 20 araw, kundi hanggang sa 1 buwan ng mga araw. Hanggang sa lumabas yun sa mga butas ng inyong ilong, at yun ay maging karima-rimarim sa inyo. Sapagkat itinakwil ninyo si Yahweh na nasa gitna ninyo at nanangis kayo sa harap niya na sinasabi, bakit pa kami lumabas sa Ehipto? Ano yun? Reklamo. Diba? Nakalimutan na nila yung kanilang paghihirap, kanilang pag-aapi, kanilang pagiging alipin sa Ehipto. At nung nakalikas na sila, binigyan sila ng araw-araw na mana, pagkain, araw-araw ni Yahweh Elohim. Ngunit hindi na sila nakontento doon. Hinanap nila yung dati nilang buhay. Yung dati nilang kinakain, yun ang hinahanap nila. Pero hindi nila naalala yung kanilang paghihirap noon. Ang naalala lang nila yung pagkain. Kaya yun. Kaya minsan, mag-ingat kayo sa hihingiin nyo kay Yahweh Elohim. No? Baka pag hiningi ninyo, hindi nyo kayang lunukin. Okay, next. At isang hangin ang bumukso mula kay Yahweh at nagtaboy ng mga pugo mula sa dagat at pinalapag ang mga yon sa ibabaw ng kampo na mga isang araw na paglalakbay patungo dito at mga isang araw na paglalakbay patungo roon sa buong palibot ng kampo. At mga 2 siko ang taas sa ibabaw ng lupa. Marami yun o hindi? Ang dami yun. Saan nanggaling? Nang magkagayon ay pumangon ang bayan ng buong araw na yon at ng buong gabi at ng buong araw na yon at ng buong gabi at ng buong araw na sumunod at tinipon ang mga pugo. Ang nanguha ng pinakakaunti ay nakapagtipon ng 10 omer at inilatag nila na malawakan ang mga yon sa buong palibot ng kampo para sa kanilang sarili. Ang sabi, galing sa galing saan? Mula saan yung pugo? Mula sa dagat. Kung galing sila sa dagat, saan nanggaling yung pugo? Galing Ehipto. So, ang pugo ay galing Ehipto. Kasi ano yung nasa kabila ng dagat?
Ehipto. So, ang pugo galing sa Ehipto. So, ano picture yun? Tandaan nyo, pinapakita dito ay ang paglalakbay natin pagkatapos natin manalig kay Yahweh Elohim. Ang picture ng paglabas sa Ehipto ay ang pananalig natin pagtanggap kay Yahweh, kay Yeshua, ang kanyang dugo bilang tagapagligtas sa atin. Ngunit hindi pa tapos ang ating paglalakbay, umpisa pa lang yun. Bago tayo makarating sa bahay ni Yahweh Elohim, yung kanyang Jerusalem, yung kanyang promised land, may dadaanan tayo sa buhay natin ng mga pagsubok, minsan masarap, minsan mahirap. Yan yung shalom. Minsan maganda, minsan mabuti, minsan hindi. Ngunit, huwag na huwag tayong papalik. Dahil ang nangyari dito sa mga Israelita, gusto nilang balikan. Gusto nilang makatikim ulit ng pugo. At anong nangyari rin sa kanila? At sumunod, makikita natin ang bawat hakbang ng mga Israelita. Hindi ko na iaano ulit ng isa-isa. Pero mahalagang makita natin, una, yung dinaanan ng mga Israelita bago sila makapasok. At ano sumunod doon? Nakita rin natin na sa video na totoo yung lugar ng Mount Sinai, ang ebidensya nandoon. Matibay na ebidensya na ang Mount Sinai ay nandoon. Ang mga Arabo, alam din nila tungkol kay Moses, alam rin nila ang tungkol sa Mount Sinai. So, para sa atin, anong kahalagahan nun pag alam na natin ngayon na hindi lang siya istorya sa Biblia, kundi ito ay isang tunay na pangyayari. Isang pangyayari nangyari 3,500 years ago. Ano yan para sa atin ngayon? Hindi ko na lang itutuloy yung ibang bahagi ng pag-aaral ngayon dahil tingin ko napakahalagang makita natin muna mabuti sa ating sarili. Na ang Torah ay totoo. Ang Torah ay nangyari 3,500 years ago. Ang Torah ay nasa Mount Sinai. Ang Mount Sinai ay isang totoong bundok. Totoong merong ang tuktok ay itim. Bakit itim? Pinatest nila yan, bakit itim? Dahil nangingitim ang bundok dahil sa pressure. Hindi dahil sa volcanic eruption, hindi dahil sa kahit na anong bagay, kundi merong nangyari doon sa bundok na nagkaroon ng malakas na pressure. Ibig sabihin yung apoy ni Yahweh Elohim. At very clear na meron talagang section na itim pagkatapos purple, ay pink na dahil yun ay granite na bundok. At lahat ng ebidensya nandoon din. Ngayon, katulad ko rin, inisip ko, ano sa akin ang itong kaalaman na ito. Dahil walang halagang isang kaalaman kung hindi ito mangungusap sa bawat isa sa atin. Paano dapat ako ngayon mamuhay? Na alam kong ito'y katotohanan. Na alam ko itong kautusan ay ipinamahagi, hindi lang ipinamahagi, kundi narinig ng mga Israelita doon sa tutok ng Mount Sinai ngayon. Tanong ko sa inyo, bawat isa, mga kapatid ko, paano tayo mamubuhay ngayon na merong ganitong kaalaman? At alam natin bakit sa panahon natin, hindi sa dating henerasyon, kundi sa henerasyon natin ngayon,
Si Ron Wyatt, na-discover niya ito in the early, hindi ko sure ngayon kung late 70s to early 80s. Na-confiscate lang kanyang mga materials, mga pictures, mga videos. Amazing, in the 90s, bago siya mamatay, may nagbalik sa kanya, ayaw lang niya sabihin kung sino nagbalik sa kanya, no conditions asked, walang perang hindi pinalik sa kanya. So, ibig sabihin, kinuha doon sa prinsipe. At bakit si Dr. Kim, isang Koreano, napunta doon para lang makita yun. At sabihin sa atin na yung nahanap ni Ron Wyatt ay totoo rin. Ano na ito para sa atin ngayon, mga kapatid? Napakahalaga, hindi ba? Kung sa akin ako ay nangusap ito sa akin, hindi ko lang alam sa inyo kung ito ay nangungusap pa sa inyo. Dahil madalas sinasabi natin na hindi na natin kailangan itong tipan, itong covenant. Kung nagpapakita ito ulit sa atin ngayon sa pamamagitan ng nitong dalawang nag-discover. Para sa akin, malaki. Dahil alam kong malapit na dumating ang panahon ang pagdating ng ating Messiah. Ito na yung mga senyales. Itong sunod-sunod na plane crash. Itong giyera sa Israel. Itong pagpakita sa atin ng totoong Mount Sinai. Hindi ba yan mensahe na para sa atin? At maging, isa lang bagay, maging handa. Paghandaan natin. Isa pang kulang sa atin ay gulay-gulayin natin mabuti ang buhay natin. Ang buhay ba natin ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon? Nakikita ba ang kanyang presensya sa atin? Nakikita ba siya sa buhay natin bawat isa? Madalas hindi pa tayo maingat. Yung lumalabas sa ating bibig ay puro kanuhihan. Yung respeto natin sa ating mga kapatid, ingatan din natin. Dito pa lang sa atin ay nagsisigawan na tayo, nagsasalita tayo ng mga nakakasakit damdamin. Hindi tayo maingat din sa mga sinasabi natin, gusto natin mag-guilty yung kausap natin. Mga kapatid, baguhin na natin yun. Dahil yun ay hindi nagbibigay ng tamang sa ating Panginoon. At sana, 4 na taon na tayo nag-aaral ng Torah. At tayo dito, sana makita nyo na hindi lang ako nandito para magbola sa bawat isa sa inyo. Ako, totoo, sasabihin ko sa inyo, nararamdaman ko talaga na ito ang katotohanan, ito ay paglalaban ko, ito ay kabubuhay ko. Ito ang magiging aking guide, daan sa buhay ko. Hindi ako perfecto. Ako ay dadapa, katulad ng mga Israelita. Ngunit ang Panginoon laging bibigyan ako ng pagkakataon umangon sa bawat pagdapa. Hindi lagi magiging smooth ang aking buhay. Alam ko yun dahil nakita natin sa buhay ng mga Israelita. Ngunit ang mahalaga, hindi yung kaguluhan sa aking kapaligiran, yung kalungkutan sa aking mararanasan o yung kasiyahan na aking makakamtan, kundi saan tayo lahat papunta. Yun ang mas mahalaga. Yung kanyang kaharian, dahil yun to'y malapit na, mga kapatid. Malapit na. Dahil pinapakita na sa atin.
At sana, yan ay magbigay sa inyo, bawat isa, itong Sabat na ito. Pag-isipan ninyo mabuti, pag-aralan ninyo mabuti, kayo mismo, hanapin nyo. Dahil hindi lang ito bola-bola or joke-joke. Mahilig tayo sa joke, you know? Hindi ito joke. Naintindihan natin lahat. No? So, sana talaga makita natin sa bawat isa sa atin. So, gusto ko puntahan nyo ang internet, check-in nyo mismo. Na hindi ito parang isang bagay lang na lalaro-laro natin. Okay? Bago ko tapusin, ang ating kakantahin ulit yung thy word. No? Napakahalaga ng kanyang salita. Ang napakarami ng kanyang gustong ipamahagi sa inyo. At pero isang bagay lang, hindi ko makalimutan. Ang mahalaga makita natin yung pagmamahal ng ating Panginoong Yahweh. Bakit gusto niya tayong lumikas sa ating Egypto? Bakit niya tayo inagay yung daan patungo sa kaharian? Bakit? Tanungin niyo sa sarili niyo. Bakit? Katulad mo, Carlito, hindi madali ang buhay. May anak ka, may sakit. Tama hindi. Tanungin mo sa sarili mo, ngayon, bakit ako dumadaan sa ganito? Tama hindi. Tama. Pero, makita mo yung anak ni Carlito, nakakatuwa. At least buhay. Tama hindi. At nagbibigay ng kasiyahan pag nakikita mo masigla. So, ibig sabihin, ang buhay hindi smooth. Hindi siya isang sinatawag sa English bed of roses. Kaya kaya ko sabihin yun, kala nyo masarap ang buhay ko, sinasabi ko sa inyo, marami rin akong dinaanan. Pero hindi yun ang mahalaga kung ano yung dinaanan. Yung pagsusok, yung hirap, sa kamatayan ay buhay. Kung walang kamatayan, walang buhay. At yan din ang nangyari sa mga Israelita. Namatay ang buhay nila sa Ehipto. Ngunit sila binigyan ng bagong buhay sa Kanaan. Dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Huwag natin titignan yung dinadaanan natin mga pagsubok. Ang dapat natin tignan yung target, yung kaharian. Amen? Kaya, thy word is a lamp unto my feet. Tayo manalangin. Yahweh Elohim, maraming salamat sa iyong pangako sa bawat isa sa amin na naniniwala sa iyo. Yung pangako, Yahweh Elohim, doon sa promised land. Yahweh Elohim, yan yung pangako mo sa bawat isa sa amin. Pero madalas, bawat isa sa amin, maraming dinadaanan na pagsubok, hirap, maraming bagay. Madalas, hindi namin maintindihan. Ang aming reaksyon ay magreklamo, manisi, magturo,
Ito yun, nakita namin, ito yung buhay ng mga Israel. Mula sa Egypt, papunta sa Promised Land. Itong documentary, pinakita mo ngayong gabi sa amin na ito ay totoo nangyari. Ako'y nagpapasalamat, Yahweh, dito sa documentary. Pinakita itong from Egypt papunta Mount Sinai. Yahweh Elohim, ito ay totoo nangyari. 2 milyong tao, 40 taon na doon sa wilderness. Yahweh, hindi ito 1-2 tao, kundi 2 milyon. Yahweh, ito ang aking prayer today, na iyong salita ang maging lampara sa aking paa. Ang iyong salita ang ilaw sa aking daan. Yahweh Elohim, walang ibang solusyon kundi ang iyong salita. Today is a Sabbath day. Uwi namin, babalik kami, basahin ang iyong salita. Dahil yun ang ilaw at lampara sa buhay namin. Maraming salamat sa matamis sa pangalan ni Yahweh Elohim. Amen.